Beloved, remain faithful to what you have learned and believed, because you know from whom you learned it, and that from infancy you have known the sacred scriptures, which are capable of giving you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus. All scriptures is inspired by God and is useful for teaching, for refutation, for correction, and for training in righteousness, so that one who belongs to God may be competent, equipped for every good work. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead. And by his appearing and his kingly power, proclaim the word. Be persistent, whether it is convenient or inconvenient. Convince, reprimand, encourage through all patience and teaching. The word of the Lord. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said, there was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to him and say, render a just decision for me against my adversary. For a long time, the judge was unwilling, but eventually he thought, why, it is true that I neither fear God nor respect any human being. Because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me. The Lord said, pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of his chosen ones, who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sabi sa inyo, mga kapatid, ang tema ng ating prayer meeting ngayon ay Persistent Prayer Finds Favor with God. Ang walang ipay na panalangin ay kalugod-lugod sa Diyos. Sa unang pagbasa, si Moses ay na-persevere sa kanyang pagdarasal. Nung siya'y napagod, humingi siya ng tulong sa mga kaibigan niya na si Aaron at Hur. For us to persevere in prayer, kailangan natin maging masigasig sa araw-araw nating pagdarasal. Katulad ng ginawa ni Moses at ng biyuda sa parabola natin. Lagi nating tatandaan na kung may bagay na mahalaga sa atin, isinasama natin ito sa ating araw-araw na gawain. Hindi natin ito iniiwan sa pagpapakasakaling lamang. Halimbawa, kung gusto natin palalimin ang ating pagkakaibigan sa isang tao, nagpapaplano tayo kung saan at kailan tayo makikipagtagpo sa taong iyon. Inihahanda rin natin ang ating sarili kung ano ang ating itusuot
at kung ano ang ating o-orderin kung ito ay isang birthday. Pareho ito kung gusto nating palalimin ang ating pakikipagkaibigan sa Diyos. Itinatagda natin ang oras at lugar upang makipagkita tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal. Hindi natin iniiwan ang bagay-bagay sa pagpapakasal. At kung nais nating maranasan ang kapangyarihan ng pagdarasal, hindi lamang tayo dapat magtiyaga sa panahon ng pagdarasal tulad ng ginawa ni Moses, bagkus dapat ay araw-araw at linggo-linggo tulad ng ginawa ng Biyuda sa Hukom. Sa masigasig ng panalangin, hindi tayo dapat maghahanap ng agarang resulta. Ang Panginoon ay dumudulog sa ating mga panalangin sa sarili niyang panahon at sa sarili niyang paraan na maaaring taon at minsan ay ang paraan ng Diyos ay kaiba sa ating inaasahan. Mahalaga ang pagdarasal at paniniwala na makamtan mo ang iyong nais. Ang pagdarasal ay isang pansariling karanasan. Ito ay isang malalim na kaugnayan sa ating minamahal na may kapal. Ang pananampalataya ay isang regalo na kailangan ay palawigin sa pamamagitan ng pananalangin at pamiminturo. Ang paniniwala ay mahalaga, subalit ang maging isang patid at ibigay mo ang lahat ng iyong pagtitiwala sa Panginoon ay higit na mahalaga ayon kay San Juan. Ito ay ang kumpiyansa na mayroon tayo sa paglapit sa Panginoon, na kapag humingi tayo na kahit ano ukol sa Kanyang kagustuhan, naririnig niya tayo, at kung alam natin na naririnig niya tayo, kahit na ano, alam natin meron tayo dahil hinihingi natin sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, hindi ko tatanggihan ang petisyon ng nagpapakayupapa, at ako ay mananahan sa kanilang mga puso at maligaya sila sa aking pag-ibig. Nais ng Panginoon na tayo ay makipag-usap sa Kanya tulad ng pakikipag-usap natin sa ibang tao sa telepono. Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Imposible na maligayahan ang Diyos kung walang pananampalataya, at kahit sinong lumapit sa Kanya ay dapat maniniwala